katalinuhan ang labanan, hindi raw yan uurungan ni Linda Walker. Kilala niyo ba siya? Siya lang naman ang nakakuha ng highest score sa exam. Kung ang standard score daw kasi ng batchmates niya ay 400 to 500, si Linda naka 719 points sa mock exams nila. Galing ano? Ops! Karakter lang po sa isang Chinese drama si Linda Walker na sumikat na rin dito sa Pilipinas. Pero maniniwala ba kayo na sa totoong buhay, may nag-ala Linda Walker talaga? Hindi lang 719 points ha, kung hindi perfect score na 800 over 800. Tabi muna, magpapakilala na si Queenie ng Dumaguete City. May mga pangarap tayo nung bata na nagbabago habang tayo'y tumatanda. Pero para kay Queenie, 6 na taong gulang pa lang daw siya, iisa lang ang ultimate goal niya, ang maging doktor. Na-imagine ko po yung sarili ko as isang doktor na nagsisilbi at nagsiserve sa mga rural communities. At para ma-achieve ang minimithing pag-aaral ng medicine, pharmacy ang kinuhang kurso ni Queenie sa college. Since may fear po ako sa injections and syringe, sabi ko sa sarili ko, sige, pharmacy na lang kukunin ko. Hindi naman daw naiiba si Queenie sa ibang estudyante. Masipag mang mag-aral, nararanasan din daw niyang mag-cram. Yung isa sa pinakamabigat na pinagdaanan ko sa college ay magkakaroon kami ng pagsusulit. 6 na pagsusulit sa physical pharmacy. Ita-take namin within one sitting. At para magka-energy mag-aral, si Queenie umidlip. Pero ang problema, ang idlip niya, naku, napahaba. 2 hours ginugol ko para mag-study. Sabi ko sa professor namin na, "Sir, kahit yung final examination lang i-move mo," pero sabi niya hindi. Kahit hindi gaanong prepared, si Queenie tinapos ang 6 na exam. So sabi ko sa sarili ko, parang babagsak na ako nito. Nang ibigay na raw ang kanilang mga score, laking gulat niya nang siya lang daw ang nag-iisang nakapasa sa kanilang klase. Parang hindi ako makapaniwala na naipasa ko lang pala yun. So very thankful to God. Kung meron man daw first honor sa pagsuporta sa kanya, yan ay ang kanyang tatay na teacher at nanay na pharmacist. Tatawag siya pa, gusto ko bibilin kailangan ko sa paralan. Sabihin ko, sige, maghintay ka lang, magpadala kami ng pera. Tuwing weekend lang daw nakakauwi ng bahay ang mga magulang ni Queenie. Nasa 3 oras na biyahe raw kasi ang layo ng pinagtatrabahuan nila sa Siaton mula sa Dumaguete. Kahit malayo po kami kay Queenie, sinisigurado po namin na araw-araw, gabi-gabi po, nagbi-video call po kami. Kinukumusta po namin sila. Hindi naman daw sinayang ni Queenie ang natatanggap niyang pagmamahal at suporta mula sa pamilya dahil ang sukli niya, ang pag-aaral ng mabuti. Katunayan na nga, nagtapos lang naman siya sa kolehiyo bilang magna cum laude. Para magawa ito, kinailangan niya raw ng malaking sakripisyo. I chose to lessen my sleep to around 4 to 5 hours per day. Every free time ko or every time may routine chore akong ginagawa like pagwawalis, dala-dala ko po yung reviewer ko. Maging ang mga magulang, nabihira lang niyang makasama, hindi raw niya mabigyan ng oras. Those weekends, imbis na maano ko po sila, makahalubilo. Sometimes, I'm stuck in my room lang po, nag-study. Parang in vain po yung sinasakripisyo nilang pag-uwi. Isa raw sa nag-inspire kay Queenie, ang sparkle artist at beauty queen na si Rabia Mateo. Si Rabia kasi, beauty with brains. Bukod sa galing sa pagrampa, nagtapos siya bilang cum laude sa kursong physical therapy at mag-aaral din ng medicine. Masaya na nga niyang ibinahagi nitong Marso na nakakuha siya ng 741 over 800 general performance score sa NMAT at may 99 percentile rank. Ang laki. 99? Sabi ko sa sarili ko, kaya ko ba yun? Nung May 6 na nga, dumating na ang exam day niya. Hindi rin daw maiwasan ni Queenie na mag-overthink. At nang araw na nga na lumabas ang resulta nitong June 10, wala nang mapaglagyan ng kaba itong si Queenie.
na-download ko na po yung test results. Huminga po akong malalim dahil At dumating na nga ang moment of truth. nung nakita ko po yung result, +99. Parang I was in shock po talaga at in disbelief. Ang una ko pong nasabi is, thank you, Lord. Ang pangarap na 99 percentile rank ni Queenie, nahigitan pa niya. Dahil naka 800 out of 800 lang naman siya sa kanyang general performance score. Yung perfect score, hindi ko po talaga na-imagine. Kasi I once saw that score as something na nearly impossible to achieve. Para po siyang panaginip. Masayang masaya po. Hindi namin inaakala na makuha siya ng perfect score. Congratulations sa'yo, Queenie! Pero bukod sa mga mahal mo sa buhay, may nais pa raw magpaabot ng pagbati. Hello sa'yo, Queenie Futalan. This is your Ate Rabia na kinocongratulate ka sa iyong 99 plus National Medical Admission Test result. Naku, tinalo mo pa si Linda Walker. Congratulations talaga sa'yo. And sana in the coming years, I can't wait to see you. Baka mamaya same pa tayong school. At I'm rooting for you, Queenie. Sana matupad mo ang iyong pangarap na maging isang mabuting doktor para sa bayan natin. And congratulations ulit. Hello, thank you. Thank you so much, Ate Rabia Mateo, and hopefully we'll see each other soon. Same med school. Ang ultimate goal daw ni Queenie, maging anesthesiologist. Kaunti lang po yung anesthesiologists dito sa Dumaguete. So, I think by becoming one, I can also help give back to the community. Ika nga, walang perpektong bagay sa mundo. Pero basta't may pangarap ka na hindi mo susukuan, hindi malayong dumating ang perfect moment kung saan ang tagumpay nasa iyo ng mga kamay.